Ilabas mo at makikinig ako. Marami akong nilokong tao. Pinaniwala ko sila. Hindi kahit ko silang sumali sa isang investment scheme na hindi nag-i-exist. Nagpakasasa ako sa pera nila. Katiran ko nga. Walang maluloko kung walang magpapaloko. Kasi kung di ako gumawa, may iba pang mabibiktima sa kanila. Walang ibang mahalaga sa akin. Hindi pera. Hanggang sa nahuli ako, kukulong na sana, biglang dumating yung Sara. Takas ako, akalain mo yun. Kinukumbinsi ko yung sarili ko. Yung sinasabi ko sa sarili ko na maswerte pa rin ako. Pero sinunilo ako. Nasimpiyar na yung mabuhay araw-araw na dala mo lahat ng sakit. Mga taong pininsala ako. Yung mga taong niloko ko. Dahil pininiwala ko sila sa akin. Niloko ko sila. Ginago ko sila. May paraan para hanapin ang tunay na kapayapaan. Tutulungan kita. Ilabas ang sanggol! Ano ginagawa niyo? Hindi mo ba nakikita ang lahat ng sakit na nararanasan natin ay nilikha ng Diyos? Siya ang may gawa ng lahat ng pagdurusa natin. Siyang dahilan kung bakit tayo nagdurusa, kung bakit may salot na pumapatay. Toya. Kaya dapat natin siyang gantihan. Toya. Dapat natin siyang parusahan! Sige! Sige! Tuloy niyo! Subukan yung gawin ang gusto niyong gawin. Papatayin ko na! Sige! Sige! Patayin mo ako para matagdagan ng kasalanan ko! Hindi ko hayang idamay niyo isang inosente sanggol dahil sa maling paniniwala! Ikaw ang may maling paniniwala! Anak siya ng Diyos, kaya may kasalanan siya! Napapaliw ka na! Sige! Balik niyo sa akin yung sanggol! Hindi ko papatayin to! Balik niyo! Akin na!
Ano nga? Hala, ayan na ang susi. Gutom siya. Gutom siya. Ano ba yan? Oo nga eh. Balik ko na isang girl. Sabi sa isang. Tawagin mo sa doktor. Tayo sa isang. Hindi na lang. Saan ka nang galing? Saan mo nakuha yung Santo Niño? Matagal na namin hinahanap yan. Huh? Parang napakalaking ng pinanggalingan mo. Hindi ito ang sanggol ang dala ko. Matagal na dito sa simbahan itong santo niya. Yung Santo Niño. Pero, ninakaw siya ng isang babae. Tulungan mo naman ako. Alang-alang sa kanya. Nung nangyari yung nakawan, eksakto sa araw na yun, may lumaganap na sakit. At inakala ng mga taga rito na dumating ang salot na yon dahil sa pagkawala ng Santo Niño. At kapag naibalik ang Santo Niño sa simbahang ito, ay matatapos ang sumpa. Why? Marahil ay may sakit ka na nung nakuha mo ang Santo Niño. Guni-guni lang ang lahat ng yan. Dahil sa sakit mo, inakala mong totoong tao ang imahe ng Santo Niño niya. Okay ka na, ha? Face me when I'm talking to you! Sir, okay lang kayo? Presko ka na. Puro katulog, nag-aamoy-laway ka tuloy.
hindi na kita matutulungan. Sorry kung hindi na kita mauwi sa bahay niyo. Mas matindi ang pinagdaraanan mo ngayon. At ang pagdaraanan mo pa dahil sa salot, yan ang parusang nararapat sa isang katulad mo. Hindi! Sa akin na! Ano nyo kami? Ano ginagawa nyo? Hindi ko nga hayang idamay nyo isang inosente sa gol dahil sa maling paniniwala! Ikaw ang may maling paniniwala! Anak siya ng Diyos, kaya may kasalanan siya! Hindi na tayo sabalit talaga. Rawi, sakripisyo ka sa wala. Rawi, sa wala. Imahe ng Santo Niño ay hindi susi sa pagkawala ng salot. Pero, alam mo, nang bumalik ka dito, dala-dala yan. May dala-dala ka rin isang mahalagang bagay sa mga puso ng mga tao sa simbahang ito. Sa akin. Alam mo ano yun? Pag-asa. Pag-asa. Dahil sa ginawa mo, nakita ko na pwede palang gawin ang imposible para sa kapakanan ng kapwa. Itinuring mong totoo yung imaheng yan. Kaya iningatan mo siya. Pinotektahan mo siya. Sinakripisyo mo ang buhay mo para sa iyong kapwa. Dahil dyan ang umbalik ang pananampalataya ng lahat na maaring manaig ang kabutihan sa gitna ng lahat ng kadiliman. Ikaw ang buhay na halimbawa ng pag-asa. Hanggat may pag-asa, hindi kayang umasakin ang tao ng anumang salot. Akala ko, ikaw ang niligtas ko. Pero ako ang niligtas mo. Salamat. 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 Gusto ko masarap ng umpisa. Huli na ba? Ang taong lumalapit sa Diyos kailanman ay hindi niya itatapos